Mga kabady, ang topic na ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa confession at admission. Marahil ang iba sa inyo ay nalilito kung ano nga ba ang pagkakaiba ng confession sa admission. Ngayon, para mas simple at maintindihan ng lahat, i-discuss ko ito sa simpleng paraan para kung sino man ang makapanood nito sa video ito ay mas maintindihan niya ang pagkakaiba ng admission of guilt at confession of guilt. Ngayon, anong pagkakaiba ng confession sa admission? Ang confession ay nagsimula sa salitang Ingles na confess or magtapat sa salitang Tagalog. While admission ay nagsimula sa salitang Ingles na admit o aminin sa salitang Tagalog. Pansinin ng mabuti, ang salitang magtapat at aminin ay parang magkapariha ang kahulugan dahil ang layunin nito ay magsabi ng katotohanan. Pero kung lalawakan natin ang ating pag-uunawa, malaki ang pinagkaiba ng salitang magtapat at aminin. Under Rule 130, Section 33 of our Rules of Evidence, confession is the declaration of an accused acknowledging his guilt of the offense charged or of any offense necessarily included therein may be in the evidence against him. Just take note the words, declaration of an accused acknowledging his guilt of the offense charged. It means, mga kabady, there is a direct acknowledgement of guilt coming from the accused. Or ito yung tinatawag natin na diretsong pagtapat ng isang krimen na ginawa ng isang akusado. Halimbawa, mga kabady, pinatay ni husband ang kanyang wife gamit ang kanyang baril na pagmamay-ari ni husband. Tinago ni husband ang krimen na kanyang nagawa sa loob ng 1 taon. Sa panahong ito, binabagabag siya ng kanyang konsensya. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain ng maayos, at tuliro ang kanyang mga pag-iisip. Ginugulo siya ng kanyang konsensya. At dahil dito, pumunta siya sa police station para magtapat na pinatay niya ang kanyang asawa 1 year ago dahil binabagabag siya ng kanyang konsensya. Ang tawag po doon, mga kabady, ay confession of guilt, pagtapat ng pagkakasala, at dahil dito ay maaaring makasuhan si husband ng kasong parricide. Meron pong direct acknowledgement of guilt. Ang tawag doon, confession. Ngayon, meron po tayong 2 types of confession. Number 1, mga kabady, itong extrajudicial confession. According to Republic Act 7438 of 1992, ito yung an act defining certain rights of person arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officers, and providing penalties for violation thereof. Dito sa Republic Act 7438, mga kabady, mababasa nyo kung ano ba ang ibig sabihin ng extrajudicial confession. In paragraph D, ang sinabi po dito, any extrajudicial confession made by a person arrested, detained, or under custodial investigation shall be in writing and signed by the accused or the person in the presence of his counsel. Otherwise, such extrajudicial confession shall be inadmissible as evidence in any court proceedings. Tandaan, mga kabady, ang extrajudicial confession ay ginagawa sa akusado na naaresto na or nakadetain na or isang akusado na under custodial investigation. Pangalawa, ang extrajudicial confession ay dapat in writing at dapat pirmado ng akusado na sa presensya ng kanyang counsel o kanyang abogado. Magiging inadmissible in court ang extrajudicial confession kung hindi ito nakasulat at hindi ito pirmado ng akusado in front of his lawyer or in the presence of his lawyer. Ngayon, kung ito naman ay sinulat in writing na sinasabi dito, dapat na uunawaan ito ng akusado. Ibig sabihin, kung halimbawa ang nahuli mo ay isang
Bisaya, dapat nakasulat ito sa Bisaya na salita. Kung ang nahuli mo ay Tagalog, dapat nakasulat ito sa salitang Tagalog. Kung nahuli mo ay isang foreigner, isang Amerikano, dapat nakasulat ito sa salitang English para mas maintindihan ng akusado. Take note, under Rule 133, Section 3, extrajudicial confession not sufficient ground for conviction. In other words, ang sinabi po dito sa Rule 133, Section 3, an extrajudicial confession made by an accused shall not be sufficient ground for conviction unless corroborated by evidence of corpus delicti. Ano po ba itong evidence of corpus delicti? Ito po yung the body of the crime. Now, what is corpus delicti? Pag sinasabi natin corpus delicti, mga kabady, is a very important in investigations and criminal cases. Basically, the rule states that there should be enough evidence, either in the form of a body or in other forms, to prove that a crime took place before an individual can be charged with that crime. Mga kabady, balikan natin yung example kanina. Yung si husband, pinatay niya ang kanyang wife gamit yung kanyang baril. Dito, ang magiging corpus delicti or body of the crime para makasuhan si husband, kailangan natin ma-recover yung katawan ni wife kung saan ito nakalibing para ma-charge si husband ng crime of parricide. Pangalawa, ano naman tong judicial confession? A judicial confession is when someone admits to committing a crime in court or during a legal proceeding. Either can be done orally or in writing. No? In other words, kung ang extrajudicial confession ay nangyayari bago pa sa korte, itong judicial confession nangyayari naman doon mismo sa loob ng korte or during legal proceedings. Either orally or in writing. Pwedeng sinabi niya mismo doon sa judge or gumawa siya ng kanyang affidavit as in writing na inamin niya na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Okay? Mga kabady, ito na tandaan ninyo. Pag sinasabi nating extrajudicial confession, nangyayari ito hindi pa sa korte. Andun pa ito sa level ng mga kapulisan o sa mga investigador o sa mga arresting officers. Pero pagdating natin sa judicial confession, nangyayari na ito sa loob na ng korte or during legal proceedings sa loob ng korte. Pwedeng sasabihin niya actual during hearing or meron siyang sinumpaang salaysay na siya po ang pumatay sa kanyang asawa. Now, i-discuss naman natin kung ano po itong admission. Ang admission is a self-incriminatory statement by a suspect or defendant accepting some fact that connects them to a crime without acknowledging guilt. Dito mga kabady, hindi inamin ng suspect yung nangyaring krimen. Balikan natin yung example kanina, yung si husband ay pinatay niya ang kanyang asawa gamit ang kanyang baril. Inamin niya na yung baril ay sa kanya. Pero hindi niya inamin na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Yun po yung admission. Or, pwede rin ganitong senaryo. Dalawa po ang naging suspect ng mga kapulisan. Si husband, pinatay niya kanyang asawa at nagkataon na andon ang kanyang kapatid ni husband. At kitang-kita niya kung paano pinatay ng kanyang kapatid o yung husband, yung kanyang asawa. Pinagbabaril niya bago tumakas. So, para hindi madawit sa kaso, yung kapatid ni husband, pumunta sa police station at inamin niya kung ano ang nangyari doon sa pagpatay. Kitang-kita niya sa kanyang dalawang mata kung paano pinatay ng kanyang kapatid o yung husband ang kanyang asawa. Po hindi siya kasama doon sa pagpatay. Yun po ang ibig sabihin ng admission. Okay? Tandaan nyo lang mga kabady, ang difference ng confession sa admission ay, pag sinabing confession, mayroong direct and complete acknowledgement of guilt. Samantala, ang admission only accepts some connection to the case. Ibig sabihin, hindi niya inamin yung pagkakasala niya sa pagpatay sa asawa niya, pero habang nagkakaroon ng legal proceedings, malalaman din ng korte na siya talaga ang pumatay doon sa kanyang asawa.
Okay? So yun lang po, yun lang po mga kabady. I hope na mayroon kayo naintindihan sa aking discussion ngayon at makakatulong ito para sa inyong take ng inyong board examination sa criminology. Yun lang muna ating mag-uusapan ngayon mga kabady. Maraming salamat.